Hallelujah. Purihin po ang Panginoon. Isang mapagpalang hapon po sa atin. Palagay ko po ay nagising ang bawat isa na nakasubaybay ngayon. Katulad po nila Jocelyn Milarpis, Teresita Milarpis, Ogie Milarpis, Rosela Vanessa Santos, Amalia Milarpis Santos, Rodel Gatchalian Palan at Christina Camille Milarpis. Nagising po siguro ang inyong diwa, ang inyong kaisipan dahil sa aking inawit. At yun nga po, sabi ko nga po, yung aming kasi pong napapatugtog ay Copyright. may copyright. Minsan po, namumute tayo. Kasama na rin po si Evangeline Milarpis. Na mute po yung pambungod nating gawain. Kaya, at saka pangalawa, wala po kami sa recording ng ganitong awit. Kaya, kasi po, ito po yung patungkol sa ating pag-uusapan. Ano po yung paksa natin? Ang kapangyarihan ng pangalan ng ating Panginoong Jesucristo. Amen? Hallelujah. Tama-tama po, di po ba? Kasi yung pambungod natin, above all. Above all powers. Di po ba? Siya ay makapangyarihan. Kasi kailangan yung ating pinag-uusapan nakaayon din sa music. Katulad po ng aking kasuotan, nakaayon sa aking pamunas ng luha. Purihin po ang Panginoon. Ating pong paksa ay ang kapangyarihan ng pangalan ng ating Panginoong Jesucristo. Ating pong basahin yung ating teksto. Doon po sa may mga Bible sa kanilang tabi, makibukas po kayo sa Bagong Tipan. Aklat po ng Lucas chapter 10, verse 16 to 20. Purihin po ang Panginoon. Aklat po ng Lucas, Bagong Tipan. Pangatlong aklat po ito, pangatlong ebanghelyo. Aklat po ng Lucas chapter 10, verse 16 to 20. Purihin po ang Panginoon. Atin na pong basahin. Ang sabi, ang nakikinig sa iyo'y nakikinig sa akin, ang nagtatakwil sa iyo'y nagtatakwil sa akin, at ang nagtatakwil sa akin ay nagtatakwil sa nagsugo sa akin. Ang Panginoong Jesucristo po ang nagsasalita dito. Bumalik ka na tuwang-tuwa, bumalik na tuwang-tuwa ang 72. Panginoon, sabi nila, kahit po ang mga demonyo ay sumusunod kapag inutusan namin sa ngalan ninyo. Sumagot si Jesus, nakita ko ang pagkahulog ni Satanas mula sa langit parang kidlat. Verse 19, binigyan ko kayo ng kapangyarihang tumapak sa mga ahas at mga alakdan at yumurak sa kapangyarihan ng kaaway. Walang makakapinsala sa inyo. And the last verse, verse 20, gayunman, magalak kayo, hindi dahil sa suko sa inyo ang masasamang espiritu, kundi dahil sa nakatala sa langit ang pangalan ninyo. Purihin po ang Panginoon. Tayo napagpalala po ang kanyang mga salita. Hallelujah. Ang aking pong pambungad na panalita, ang sabi po, ang mga Kristiyano ay nagsasalita sa pangalan ng Panginoong Jesucristo. Ngunit ito'y hindi pamilyar sa iba. Katulad ng pagsulat natin bilang isang representative ng government, sinusulat natin ang in behalf of the President, o kaya sabihin natin, in behalf of our governor, or in behalf of our mayor. Ganun po, etc., etc. Ay merong epekto sa mga kinauukulan. Kung ang sulat ay pirma lamang ng may akda, ay hindi nabibigyan ng atensyon. Purihin po, Panginoon. Isang bagay, kung tayo ay nagre-represent ng gobyerno at isa ring mahalaga na tayo ay nagre-represent sa pangalan
ng Panginoong Hesukristo. Ito ang eksaktong plano ng Panginoong Hesukristo para sa kanyang mga apostol at sa ating mga tagasunod. Kaya nga po, yung kanyang pangalan, ito raw po yung isa po sa kanyang plano na ibigay para magkaroon po ng kapangyarihan. Amen? Hallelujah. Binili niya gamitin ang kanyang pangalan para makapagpahayag ng may kapangyarihan. Pinili ni Jesus ang piling apostol upang makaganap sa pamamagitan niya at binigyan niya ng authority and power. Hallelujah. Ganon din sa ating mga tagasunod niya na may pananampalataya sa kasalukuyang panahon. Sa kanyang mga huling sandali dito sa lupa ay binigyan niya ng madaling araw ay madali ang aral o short course ang mga apostol at sumunod ang 72 at maging sa mga sumusunod pang henerasyon na kanyang may iwan na dalhin ang kanyang aral sa buong mundo sa kanyang pangalan. Amen? Kaya nga po, yung tayo ay nangangaral hanggang ngayon, lahat po, pati sa panalangin, di po ba napapansin po ninyo? Tayo po ay mananalangin pagkatapos po nito. At makikita niyo po kung paano, kaya sa bandang huli ng ating pananalangin ay naroon ang pangalan ng ating Panginoong Hesukristo. Tayo po ay manalangin. Banal at dakilang Diyos na makapangyarihan sa lahat, tunay nga po Panginoon na kami ay nagpupuri, nagpapasalamat sa iyong dakilang pangalan. Muli nga po Panginoon na kami nagkakasama-sama sa aming gawain ito, sa hapong ito ng aming Bible study online. Patuloy nga po Panginoon ang paghingi ng aming mga tawad sa lahat po ng aming nagawa, nasambit, naisip na hindi ayon sa iyong kalooban. Tunay nga po Panginoon, nasa hapong ito ay humihiling kami na muli mo kaming samahan at patnubayan, lalong-lalo na Panginoon ang lahat po nang naabot ng gawain ito at ang pamilya po ni Nanay Belia ng San Miguel at ng kanyang mga anak, mga apo at mga manugang ay patuloy nga po Panginoon na kami ay samahan mo ng iyong Santo Espiritu upang ang pinag-aaralan namin o ang mapaksa namin pinag-aaralan dito sa aming Bible study online ay ganap naming maunawaan. Patuloy po Panginoon ang aming dalangin. Ikaw po ang mahayag sa aming kalagitnaan. Ikaw po ang mataas at ikaw lamang Panginoon ang aming kikilalanin. Ang lahat ng ito Panginoon ay aming ibinabalik na may papurit pasasalamat. Ito po ang samo namin dalangin sa pangalan ng aming Panginoong Hesukristo. Amen. Hallelujah. Yun po, yung sinasabi ko, yun po ang bili ng ating Panginoong Hesukristo sa ating pangangaral, sa ating pananalangin. Lagi po nating sinasabi, in the name of Jesus. Hallelujah. Kasi nga po, yun ay binigyan niya tayo ng authority, hindi lamang sa mga apostol, at mga doon po sa 72. Meron po yung 12 apostol. Pagkatapos po ron, meron po pong 72 na sinugo. Kung babasahin niyo po yung aklat ng Lucas sa chapter 10, ang title po doon nakalagay, Sinugo ni Jesus ang 72. Actually, ang pinag-uusapan ditong apostol ay mga yung 72 na, hindi na po kasama na rin pero na hindi na po pinaghalos kasama sa pinag-uusapan yung 12 original. At alam naman natin yung 12 original. Dito po ay sinugo po ni Jesus yung 72. Ito na po yung mga ibang magtagapaglingkod, maglilingkod at sila nga ay binigyan ng authority and power na gamitin, mangaral ng salita ng Diyos at gamitin ang kanyang pangaral para ito ay magkaroon ng kapangyarihan at pagpapala sa lahat ng makakarinig. Kaya nga po pinag-uusapan natin ang kapangyarihan ng pangalan ng Panginoong Hesukristo. Atin pong umpisahan yung ating pag-exhort. Ang sabi po,
pag-i-interpret ng ating pinag-uusapan ng ating paksa. Sabi po sa verse 16, ang nakikinig sa inyo ay nakikinig sa akin at ang nagtatakwil sa inyo ay nagtatakwil sa akin. Ang nakikinig sa mga aral ng Panginoong Hesukristo na ipinahayag ng kanyang mga apostol ay sumusunod at may pananalig sa Diyos at sa kanyang buktong na anak. Kasi nga po, doon sa ating panalangin, ang ating panalangin ay Diyos sa Diyos Ama at ginagamit natin bandang huli. Ang lahat ng ito ay dalangin namin sa pangalan ng aming Panginoong Hesus. Kaya tayo, napapansin nyo, akala nyo yung panalangin direkta sa Panginoong Hesukristo, hindi po. Sa Diyos Ama, sa pangalan ng ating Panginoon. Kasi po, binigay na po ng Diyos Ama ang kapangyarihan at kapamahalaan ng sanlibutan sa kanyang buktong na anak. At ibinibigay naman ng buktong na anak na ating Panginoong Hesukristo yung kanyang pangalan upang i-represent. Pag tayo po ay nangangaral, pwede natin gamitin. Kung tayo po ay nagdarasal, gagamitin natin sa pangalan ng ating Panginoong Hesukristo. Sabi po sa Kawikaan, basahin po natin ang Kawikaan chapter 1, verse 2 to 5. Ang sabi po, sa pamamagitan nito, ang tao ay magtatamo ng karunungan at pangunawa sa mga salitang puno ng aral sa buhay. Itinuturo nito ang matuwid na paraan ng pamumuhay, katuwiran, katarungan, at katapatan. Verse 4, mabibigyan nito ang talino, ang walang karanasan, at ang mga kabata ay matuturuang magpasya ng tumpak. Amen. Sa verse 5, sa pamamagitan nito, ang matalino ay lalong tatalino at magiging dalubhasa ang kakaunti ang kaalaman. Amen? Kaya nga po, yung iba, kaya yung sumunod mangaral wala akong talent. Hindi ako marunong magsalita. Pero kung ikaw ay susunod, kahit nga sabi po doon sa verse 6, sa verse 5, sa pamamagitan nito, ang matalino ay lalong tatalino at magiging dalubhasa. Sabi, at magiging dalubhasa ang kakaunti ang kaalaman. Amen? Kaya nga po, number 1, pag ikaw sumunod ka sa Panginoon, He will supply the knowledge and the wisdom para ikaw ay humayo, magkapagpahayag ng salita ng Diyos in the name of Jesus. Amen? Hallelujah. Kaya nga po, bibigyan. Sabi po sa 12:15, sa verse 8 and 9, isa pa po, anak ko, dinggin mo ang aral ng iyong ama at huwag ipagbawalang bahala ang turo ng iyong ina, pagkat ang mga iyo ay putong mong ubod ganda, kwintas ng karangalan, sakdal dikit at walang kapara. Amen. Yung nakikinig. Sabi po, pinag-uusapan natin dito, ang nakikinig sa iyo. Yun nga pinag-uusapan natin. Yung sa verse 16, ano po yung pinag-uusapan natin? Ang nakikinig sa inyo'y, ang nakikinig sa inyo'y nakikinig sa akin. Kaya nga po yung aral, yung ating pong referent ay pagtuturo ng patungkol sa mabuting asal o aral, Panginoon. Amen. Hallelujah. Sabi, ganun din po sa Kawikaan chapter 12 verse 15. Ang akala ng mangmang ay siya lamang ang tama, ngunit handang tumanggap ng payo ang taong may unawa. Kasi nga po, siya ay inuuna niya muna ang pakikinig. Ganun din po sa Kawikaan 18:13, ang sumasabad sa usapan na hindi maunawaan ay taong walang isip, walang bait, walang muwang, walang alam, kumbaga sabihin. Kasi nga po, dapat po inuuna ang pakikinig. Kaya nga po tayo, sa aral ng Panginoong Hesukristo, pakinggan muna po natin yung aral niya. Kung tayo po ay sumusunod sa kanyang aral, sumusunod tayo sa kanyang amang makapangyarihan sa lahat. Sa Diyos Ama. Amen?
Kaya nga po, ang nakikinig sa Kanya, nakikinig sa Diyos Amang makapangyarihan. Ang nagtatakwil sa Kanya ay tinatakwil din ang Diyos Ama. Amen? Kaya nga po, doon sa binigay kong mga reference, dapat po munang makinig. Amen? Sa John 10, 26, 27, ngunit ayaw ninyong maniwala pagkat hindi kayo kabilang sa aking mga tupa. Nakikinig sa akin ang aking mga tupa. Nakikilala ko sila at sumusunod sila sa akin. Ang Panginoong Jesucristo ang sabi po niya. John 10, 26 and 27, sabi niya po niya, ngunit ayaw ninyong maniwala pagkat hindi kayo kabilang sa aking mga tupa. Amen? Hindi po nakikinig talaga yung hindi niya tupa. Tayo na naniniwala sa Panginoong Jesucristo, ang sabi niya, nakikinig sa akin ang aking mga tupa, nakikilala ko sila at sumusunod sila sa akin. Amen? Kaya napaka-importante na tayo ay may pananampalataya. Tinatanggap natin ang Panginoong Jesucristo para tayo ay Kanya ring kilalanin. Pakikinggan niya yung ating salita, makikinig siya sa atin dahil tayo ay naniniwala sa Kanya. Amen? Ang sabi po sa verse 17, ako na po tayo sa 17, bumalik na tuwang-tuwa ang 72. Kasi nga po, sinugo sila, sabi po rito, sa verse 3 ng chapter 10, humayo kayo, sinusugo ko kayong parang mga kordero sa gitna ng asong gubat. Verse 4, huwag kayong magdala ng lukbutan, supot o panyapak. Huwag na kayong titigil sa daan upang makipagbardian kanino man. Pagpasok ninyo sa alinmang bahay, sabihin muna ninyo, maghari nawa ang kapayapaan sa bahay na ito. Kaya nga po, dito, sabi ko nga po sa inyo, pinag-uusapan dito yung pagsugo sa 72. Ang sabi po ay huwag na kayong magdala ng lukbutan, supot o panyapak. Amen. Sabi po doon, sinugo ng Panginoong Jesucristo ang kanyang mga alagad at ang 72 upang kumatawan sa Kanya sa salita at sa gawa. Ang tagubilin na ibinigay ay ang hanapin ang mga nawawalang tupang sambahayan ng Diyos. Gayunman, matapos ang kanyang muling pagkabuhay ng Panginoong Jesucristo, binago niya ang saklaw nito upang masakop ang lahat ng bansa sa isang kautusan na nagpapatuloy hanggang sa katapusan ng mundo. Kaya nga po, nung siya ang Panginoong Jesucristo ay namatay at muling nabuhay, na bago po yung plano, kasi po, para po sa huling panahon, sa huling lahi, tayo po, yung mga present lahi, ay ma-extend yung kanyang aral. Katulad po ng ginagawa ko ngayon. Isa po ako doon sa nag-extend ng aral para maabot ang lahat sa pamamagitan po ng ating Bible study online na ito. Para po maabot ang lahat na mapagsabihan ang pagpatungkol po sa paghahari ng Diyos, ang pananalig sa Diyos, ang pagtitiwala sa Diyos, ang lahat ng bagay na mangyayari hanggang sa huli ng panahon. Kasi napag-usapan natin noong nakaraan, yung panahon, ng huling panahon. Di po ba? Kaya nga po, ngayon, nasa harapan po ninyo, kasulukuyan po nangangaral ng patungkol po sa ating Panginoong Jesucristo, sa kanyang paghahari pagdating ng panahon. Kaya nga po, in-extend, sa Lucas chapter 10, verse 3 to 4, kaya nga po sabi doon, binasa natin, humayo kayo, sinusugo kayo parang kordero sa gitna ng mga asong gubat. Basahin naman po natin yung eksakto na account doon sa 22 verse 35 ng Lucas. Pagkatapos, tinanong sila ni Jesus, nang suguin ko kayo nang walang dalang lukbutan, supot o panyapak, kinulang ba kayo sa anuman? Hindi po, tugon nila. Amen.
Sinabi niya, ngunit ngayon, kung kayo'y may lukbutan o supot, dalhin ninyo. Ang walang tabak, ipagbili ang kanyang balabal at bumili ng isa. Ano po ang nangyari? Doon sa 72, pinagbili na ng Panginoon na huwag na magdala ng supot at lukbutan. Pero ano po, nung bumalik sila? Kaya nga po doon sa ating pinag-uusapan sa Lucas 10, bumalik na tuwang-tuwa ang 72 dahil nga sila ay napagpala. Kasi nga, dahil sa ginamit nila ang pangalan ng Panginoong Hesukristo, sabi nila, bumalik na tuwang-tuwa ang 72. Panginoon, sabi nila, kahit po ang mga demonyo ay sumusunod kapag inutusan namin. Amen? Ang ibig po sabihin nun, kahit po yung masasama ay tawag doon, yung parang basang sisiw. Yumuyukod. Amen? Amen. Dahil nga, may kapangyarihan yung pangalan ng ating Panginoong Hesukristo eh. Hindi po basta-basta yung pangalan ng ating Panginoong Hesukristo pag ginagamit po natin yan. Maalala ko, yung aking mga magulang alam niyo naman po sa sinauna, lalo na sa probinsya. Ang sabi niya, pag pupunta ka sa gubat, ang sabi niya, magsabi ka ng tabi-tabi po. Alam niyo po ba yun? Tabi-tabi po. Ano po? Sa panahon ngayon, nalaman natin, merong kapangyarihan ng Panginoon, pangalan ng Panginoong Hesukristo. Kaya pag pupunta po kayo sa gubat, in Jesus' name, amen. Gamitin natin ang pangalan ng ating Panginoong Hesukristo. May kapangyarihan yun eh. Kasi po, sabi po, tabi-tabi po, para daw po maiwas sa masasamang elemento. Yung hindi mga taong hindi raw nakikita. Sabi po ng matatanda yun. Pero ngayon, sabi ko sa inyo, huwag niya pong tabi-tabi po. Kundi, umalis kayo in Jesus' name. Dadaan ako in Jesus' name. Hallelujah. Malagay ko, sabi nga doon sa account ng 7 po, kahit po ang mga demonyo ay sumusuko, yumuyukod sa amin. Ano pa yung masasamang espiritu na yan? Sa pangalan ng ating Panginoon, there is power. Amen? There is power in the name of Jesus. Hallelujah. Nakuha niyo po yung punto natin. Awit chapter 21, verse 1 to 2. Nagagalak ang hari o Yahweh dahilan sa lakas mong bigay. Siya'y nagagalak sa kanyang tagumpay. Binigyan mo siya ng lahat ng kanyang mga kailangan at iyong dininig kanyang kahilingan. Kaya nga po, pag tayo ay hahayo, hilingin po natin. Sabi po nung kami po ay humahayo, kaya po naging church itong kay Pastor James eh. Ano po, ang sabi po, ang aral po sa amin noon, mahayo po kami para makakuha po ng mga miyembro sa church. Ano po? Kailangan tukuyin mo yung pupuntahan mong pamilya. Kunyari rito, ang pamilya namin. Ako, si Pastor Mel, Sister Oring, si Sherwin. Tatlo lang po kami nandito. Bago pumunta rito, ipag-pray mo na. In the name of Jesus, ipag-pray mo na yung 3 pupuntahan mo, yung nasa bahay na yun. Ganun po ang ginawa namin. Kaya po nagtagumpay yung aming paghayo. Nadala namin yung mga kaluluwang wala pa sa Panginoon, nadala namin sa Panginoon. At hanggang ngayon, nakikita ko po, miyembro po ni Pastor J. Amen? Kasama po ako doon. Nag-church planting po kami. Kasama po akong mahayo, nangangaral, nagdadala ng kaluluwa doon sa church ni Pastor James noong araw. Marami po ako nadala doon. Ano po? In the name of Jesus. Kaya nga po doon, sabi, ano man ang hilingin ninyo, hihilingin po natin na ipagkakaloob ng Panginoon, yung kaluluwang nandito. Amen? Awit 45 verse 4, maglakbay kang merong dangal tungo sa pagtatagumpay, alang-alang sa matuwid, ipagtanggol ang katwiran. Tagumpay ay matatamo sa lakas mong tinataglay. May lakas tayong tinataglay dahil
sa pangalan ng ating Panginoong Jesucristo. Amen? Hallelujah. Praise God. Ano po sa sunod po? Verse 18. Ang pagkahulog ni Satanas. Amen. Kaya nga po doon sa ating pinag-aaralan, ang sabi po, sa 18, sumagot si Jesus, nakita ko ang pagkahulog ni Satanas mula sa langit, parang kidlat. Kasi nga po, sabi nga po ng kanyang mga alagad, kahit po yung mga demonyo, sumusunod kapag inutusan namin. Sumusuko, at talagang nakita, kasama po kasi sa hindi lamang doon sa pagbabalik po kasi nating Panginoong Jesucristo, hindi lamang po yung pagliligtas ang mangyayari sa atin. Ang mangyayari, si Satanas ay kanyang uhulihin at itatapon sa balong napakalalim. Yun po, yung babasa po natin sa aklat ng Pahayag. Mamaya po, basahin po natin. Ang layo ni Satanas ay tumbasan ang kadakilaan ng Diyos sa mga buhay ng mga tao. Ngunit sa kabaligtaran ng pag-ibig ng Diyos at ito'y sa impyerno ang kauuwian. Magaganda ang alok niya dito sa lupa. Karangyaan, kaginhawaan, kalayawan, kapangyarihan. Ngunit ito'y pansamantala lamang sapagkat ang kauuwian nito ay sa impyerno. Di po ba si Satanas tinukso doon po sa aklat ng Mateo chapter 4? Di po ba tinukso po ni Satanas ang ating Panginoong Jesucristo ron? Sabi po doon. Sabi niya sa 8, pagkatapos dinala siya ng diablo sa isang napakataas na bundok, mula ro'y ipinatanaw sa kanya ang lahat ng karyaan ng sanlibutan at ang kayamanan ng mga ito. At sinabi ng diablo, ibibigay ko sa iyo ang lahat ng ito kung magpapatira ka at sasamba sa akin. Sumagot si Jesus, lumayas ka, Satanas. Amen? Sapagkat nasusulat, ang iyong Diyos at Panginoon ang sasambahin mo. Amen? Kaya nga po si Satanas ay tukso. Sisiluin niya ang marami sa kalayawan, kapangyarihan, at kayamanan. Kaya nga po ang tao, pag nagkaroon po ng kayamanan, sana hindi nagbabago. Kunwari, ikaw ay talagang makadiyos na. Ano po, tapos bigla kang nagkaroon ng yaman, o nagkaroon ka na-bless ka ng Panginoon, bandang huli. Sabi po ng miyembro po ng aking isang pastor, sa Bataan, nung kami nag-seminar po sa Bataan, sabi niya, meron daw po siyang miyembro na naghimingi ng panalangin para maalis, makapag-abroad. At ang matindi yung kanyang pangako, Pastor, mapunta lang, makaalis lang po ako at makapag-abroad. Hindi ko po kakalimutan ang ating church. Ano po? Awa po ng Diyos, wala po pagdating ng panahon. Nasira po yung pangako. Nakita po ng pastor yung kanyang sambahayan. Ay nagpagawa na ng bahay, nakita na ng medyo magaganda na buhay ng kanyang pamilya. Wala pong dumating. Doon sa ipinangako niya. Samantalang hindi naman hinihingi ng pastor. Pero sabi niya, Pastor, ipag-pray niyo lang po. Nangyari naman. Pero hindi na lang siya sana nangako. At meron po isang miyembro. Ano niyo po? Pakukwento ko lang po sa inyo. Meron po isang miyembro. Ganon din. Humiling din siya sa pastor. Pastor, maalis lang po. Pero itong miyembro na to, may natapos. Siya ay engineer. Sa awa o sa tulong po ng Panginoon, sa pangalan ng ating Panginoon Jesucristo, siya po ay natuloy. Alam niyo po ang naging pwesto niya sa abroad? Ang posisyon niya, VIP. Kukunin siya ng helicopter sa kanyang quarter, dadalhin sa project site.
ganong kabigat yung kanyang posisyon. Amen? At alam niyo po, ang ginawa niya, una, ipinaayos niya ang church. Magandang ang church. Pinalagyan niya ng aircon. Ano po? After 3 years, binigyan niya ng service. May sasakyan. Kahit na medyo segunda mano, hindi naman slightly used naman yung sasakyan. Binigay niya sa pastor. Dahil sa ginawa niya, ang kanyang pamilya naka-afford na makapagtayo ng isang McDonald's. Nandun po sa Balanga. Alam niyo po, ang halaga ng maka-afford ka ng isa, yun lamang Yung po franchise. 50 milyon. Kung wala kang 50 milyon, hindi ka pwedeng bibigyan ng franchise ng McDo o ng Jollibee. 50 milyon. Building pa. Yung kapital mo pa. Wow! Pinagpapala, yung nagpapala sa panalangin. Ang diablo nalulugmok. Kaya nga po sabi ko dito Amen? Ang diablo, baksa. Gamitin niyo po ang pangalan ng Panginoon. Nag-pray po yung pastor. Nagyari naman po. Sana po wala pong nangyari doon sa sa una na hindi nakatupad ng kanyang Panginoon. Pareho pong nangako pero yung isa nakatupad. At lalong napagpala. Kasi po, ang ganda, maganda yung story na yun. Totoo po ito. Totoo po ito. Yung may-ari po ng isa Balanga. Ang church po, nasa sumunod sa Balanga na bayan. Samal. Samal ata. Samal. Hindi pa ako nakakamali. Ang ganda po ng church. Air condition. Purihin po ang Panginoon. Sa verse 19 and 20, kapangyarihang galing sa Panginoon. Ano po sabi po sa 19 and 20? Binigyan ko kayo ng kapangyarihang tumapak sa mga ahas at mga alagdan at yumurak sa kapangyarihan ng kaaway. Walang makakapinsala sa inyo. Amen? Kapangyarihang galing sa Panginoon. Isa sa mga tanda ng mga kapangyarihang nabigay ni Kristo ay ang paggamit ng kanyang pangalan na may hatid na lakas at himala. Hindi lamang kaligtasan sa physical na mapipinsala, kundi kagalakan sa pagtatagumpay sa masasamang espiritu at kaligtasan na magdadala sa atin sa langit. Sabi po sa Matthew na verse 9, Matthew chapter 9 verse 6 and 8, nasabi po. Matthew chapter 9 verse 6 to 8. Hindi nawala sa akin. Sabi po sa 9. 6. Nasa 6 pala. Patutunayan ko sa inyo na dito sa lupa, ang anak ng tao ay may kapangyarihang magpatawad sa mga kasalanan. At sinabi niya sa paralitiko, tumindig ka, dalhin mo ang iyong higaan at umuwi ka. Tumindig nga ang lalaki at umuwi. Nang makita ito ng mga tao, sila'y natakot at nagpuri sa Diyos na nagbigay ng ganitong kapangyarihan sa mga tao. Amen? Kasi nga po sa pinag-uusapan, ang kapangyarihang galing sa Panginoong Hesukristo. Alam naman po natin na ang Panginoong Hesukristo ay nagpagaling, nagpalayas ng mga demonyo. Ganon din po yung kapangyarihang ng kanyang pangalan na in-extend niyang ibinibigay sa atin. Makapagpapagaling po tayo. Yung po may mga kahilingan ng kagalingan sa pangalan ng Hesus, ginagamit po namin ang pangalan ng ating Panginoong Hesukristo para kayo ay magkaroon ng kagalingan. Doon po sa humihiling na mayroong kaunawaan, sinasabi po namin, in the name of Jesus, magkaroon ka ng knowledge. Ganun po. Lagi pong ganon.
Hallelujah. Ganon din po sa Matthew 28. Excuse me po. Matthew 28, ang sabi po. 17 and 18. Nang makita nila si Jesus, siya ay sinamba nila, bagamat may ilang nag-alinlangan. Lumapit si Jesus at sinabi sa kanila, ibinigay na sa akin ang lahat ng kapangyarihan sa langit at sa lupa. Amen. Kaya nga sabi niya doon sa 19, kaya humayo kayo at gawin ninyong alagad ko ang lahat ng bansa. Bautismuhan ninyo sila sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen? Bautismuhan sa ngalan. Amen? Hallelujah. Purihin po ang Panginoon. Sabi po din po sa Efeso chapter 1 verse 21 and 22. Kaya't nasa ilalim ng kapangyarihan ni Kristo ang lahat ng paghahari, kapamahalaan, kapangyarihan at pamunuan, higit ang kanyang pangalan kaysa lahat ng pangalan, hindi lamang sa panahong ito, kundi pati sa darating. Amen. Hallelujah. Purihin po ang Panginoon. Excuse me po. Isip po, higit ang kanyang pangalan kaysa lahat ng pangalan, hindi lamang sa panahong ito, kundi pati sa darating. Ipinailalim ng Diyos sa kapangyarihan ni Jesucristo ang lahat ng bagay at siya ang ginawang ulo ng iglesia. Kaya wala po akong ibang tayong mababasang Diyos na maliban sa Panginoong Jesucristo. Ewan ko po yung iba, meron pang sinasambang iba. Naliligaw. Kasi nga po, nadadala sila ng diablo. Ang Panginoong Jesucristo lamang po ating sambayan. Pangalan pa lamang niya, may kapangyarihan na tayo magpalaya sa demonyo. Wala pong ibang Diyos. Amen? Hallelujah. Yun po ang sinasabi po. Sa awit 62 verse 8, mga kababayan, sa lahat ng oras, magtiwala sa Diyos. Sa Kanya ilagak ang iyong pasaning ngayoy dinaranas. Siya ang kublihang sa ating lulunas. Amen? Purihin po ang Panginoon. Yun po yung ating pag-exhort na kapangyarihan ng pangalan ng ating Panginoong Jesucristo. Mga kapatid, mga naabot ng ating gawain ito, sana po malinawan tayo na wala na po tayong ibang sasambahan kundi ang ating Panginoong Jesucristo. Ang Diyos Ama, Anak, at Diyos Espiritu Santo. Wala na po sana iba para tayo po ay mapunta sa kaligtasan. Pinapaalala ko po sa inyo. Kasi po napag-usapan natin noong nakaraan na sinabi ko, yung doon sa pinag-usapan natin na Armageddon, talaga pong inililihis na po ang pananampalataya ng marami. Papunta po, paalis po sa ating Panginoong Jesucristo. Pangalan pa lang, meron na tayong kapangyarihan. Maghahanap pa ba tayo ng iba? Amen? Kaya nga po ito pinagsako. Kadugtong nung ating napag-usapan noong nakaraan tungkol sa Battle of Armageddon, lalaban at aaklas at mabubuo ang isang kaharian, mga namumuno ng mga world power, pagkakaisahan ang mga lingkod ng Panginoon, pero hindi po sila magtatagal. Why? Kung si Satanas ka, hindi naligtas eh. Why? Tingnan po, basahin natin sa Pahayag chapter 20, verse 1 to 3. Pagkaraan ay nakita ko ang isang anghel na bumababa mula sa langit, hawak ang isang malaking kadena at ang susi ng banging walang hangganan ang lalim. Sinungguban niya ang dragon, ang ahas noong unang panahon na siya ring Diablo at Satanas. At ginapos ito sa loob ng 1,000 taon.
Tapos pinakawalan po siya. Pagkatapos ng 1,000 taon, palalayain si Satanas. Lalabas siya upang dayain ang mga bansa sa buong sanlibutan, ang Gog at Magog. Yun na nga po ang sinasabi ko. Baka ito na po yung panahon na nakawala ulit ang dyablo at ililihis ang pananampalataya ng iba, ililihis sa pananampalataya sa Panginoong Hesukristo at sila ay mapapahamak. Ngunit, sabi po ron, ngunit ang diablong nandaya sa kanila ay itinapon na sa lawang apoy at asupre na pinagtapunan din sa halimaw at sa mga bulaang propeta. Magkakasama silang pahihirapan araw at gabi magpakailanman. Amen? Kung gusto niyo pong sumama doon, huwag po kayong tumigil sa pagsamba sa ibang Diyos. Ang kailangan niyo po, sumamba sa pangalang Hesukristo na. Madiin na po ang aking aral, matagal na po kasi tayo. Nakikilala niyo na po yung aming aral. Kasi po yung aming aral nasa Bible. Sinabi ko naman po sa inyo, ang Bible na ito ay Bible Katoliko rin. Inalis ko lamang po yung mga aklat ng Deuterocanonimo. Kaya nga po, pag binabasa natin to, para rin binabasa natin Bible ng Katoliko. Sana po, nagbabasa kayo. Para kayo ay huwag mawala sa landas ng kaligtasan. Purihin po ang Panginoon. Yun na lamang po yung aking conclusion. Pangalan pa lang ng ating Panginoong Hesukristo, may kapangyarihan. Amen? Purihin po ang Panginoon. Lapo po tayo sa pananalangin. Praise God. Hallelujah. Tayo po ay tatakong muli sa ating prayer time. Sa mga may pinagdadaanan po sa buhay, damhin po natin yung nilalaman ng awitin. Kung ako'y magtatapat sa Kanya'y maglilingkod, alam kong may magagawa ang Diyos. Alam kong di Patuloy po nating itataas sa Panginoon ang healing at recoveries nila Francis Pulido, Remedios Santos na pareho pong dialysis patient. Ganyan din po healing at recoveries para kila Merly de Belen Polino, Violeta Amoyo, Teresita Sangkate. Gayon din po para kay Pretsy May Bracamonte Dayanco na may stage 4 breast cancer. Gayon din po healing at recovery din po para kay Leti Lacandaso na may stage 3 colon cancer. Gayon din po recoveries pa rin para kay Marcia Pajardo. At kay John Patrick Castro, wisdom and strength para po sa kanyang pagtitraining at ingatan din siya ng Panginoon sa kanyang physical at spiritual na buhay. Gayon din po hanap buhay pa rin para kay Jade Milarpis, Marvin Castro at Dalisay Castro. At para po sa ating mga kaanak, kaibigan, kakilala ng mga OFW, patuloy po natin silang itaas sa Panginoon na sa bansang Japan, Dubai, Norway, Hong Kong, Jeddah, Australia, USA, Canada, Malaysia, Italy, Middle East, at Abu Dhabi. Gayon din po, isama po natin sa panalangin yung anak ni Cristina Camille Pilarpis na nagdaraos ng kaarawan si Gabriel Silin Sangkate. At sa concerns po ni Christy Amoyo na makuha niya at makapasya siya sa kanyang interview ngayong 2 p.m. Christy, i-claim mo na in Jesus' name. Gayon din po
sa lahat ng mga concerns na lahat ng naka-join sa atin, ano man ang pinagdadaanan, sa lahat ng may mga karamdaman, sa lahat ng may pangangailangan pinansyal at espiritual, gayon din po magkaroon ng peace of mind, lalong-lalo na po sa pandemic na ito at ang pag-iingat po ng Panginoon sa bawat isa laban sa virus na tulad ng COVID-19. Protection po ang hilingin po natin sa ating Panginoon. Mga concerns nila Jocelyn Milarpis, Teresita Milarpis, Ogie Milarpis and family, Rochela Vanessa Santos. Diyos ay tunay. Gayon din po kay Amalia Milarpis Santos, Rodel Gatchalian Palan, Christina Camille Milarpis, Evangeline Milarpis, Lucy Milarpis, at gayon din po concerns ni Pastor Don de la Cruz, ni Christy Amoyo, Milet Panganiban, ni Andrase Gonzales, Rita Panganiban, Hilda Jimenez Pantig, at sa lahat po ng tumutunghay at tutunghay pa sa ating BS Online, at sa mga tumutunghay din po sa mga shares nila Christina Camille Milarpis, Evangeline Milarpis, Lucy Milarpis, Christy Amoyo. Then din po yung message po ni Sister Nita Panganiban na isama natin sa prayer. Yun na po ang bukas si Brother Eddie. Kung lalapit Patuloy po tayong manangan sa pangako ng Panginoon na kailanman siya ay hindi niya tayo iiwan. Lahat po ng ating hinihiling, ating pong hilingin sa pangalan ng ating Panginoong Jesus. Purihin po ang Panginoon, bago po tayo manalangin. Kasalanan po kung hindi ko po babasahin ito, nilagpasan ko. Ang sabi po doon, pagkatapos ng 1,000 taon, palalayain si Satanas, lalabas siya upang dayain ang mga bansa sa buong sanlibutan, ang Gog at Magog. Titipunin sila ni Satanas at isasama sa pagkikipigma. Kasing dami ng buhangin sa tabing dagat ang hubong ito. Kumalat sila sa buong sanlibutan at pinaligiran ang kuta ng mga hinirang ng Diyos at ang pinakamamahal niyang lungsod. Ngunit, bumaba ang apoy mula sa langit at tinupok sila. Purihin po ang Panginoon. Kinaligtayan ko po kasi yun. Tama po yung sabi po sa Armageddon, Battle of Armageddon. Tinipon ng diablo ang lahat ng lakas para sa mga hinirang ng Diyos sa pwersa ng Panginoon. Pero sila po ay hindi na. Purihin po ang Panginoon. Tayo po ay manalangin. Diyos amang makapangyarihan sa lahat, muli nga po Panginoon, ang papurit pagsamba ay sa iyo, pagdakila, pagluwalhati, at pagtataas Panginoon. Pagtitiwala ay sa iyo Panginoon, at dalangin namin Panginoon sa oras mong ito na sa aming pag-aaral, sa aming Bible study online Panginoon, kasama po ang aming pananalangin at pagkiling, para po sa aming mga dinadalang pananalangin Panginoon, ang kagalingan, para po kila Francis Pulido, Ate Remedios Santos, ganoon din po kay Violeta Amoyo, Teresita Sangkate, Ate Merly de Belen Paulino, ganoon din po kay Prechi May Bracamonte Dayanco na meron pong breast cancer, ganoon din po para kay Leti Lacandaso na meron din pong stage 3 cancer, colon cancer. At ganoon din po para ang recovery po para kay Marcia Pajardo sa kanyang nagdaang karamdaman. Lord, tinataas ko nga po Panginoon ang lahat ng ito in the name of Jesus. Dala nga po Panginoon ay magkaroon po ng kagalingan sa pangalan ng iyong Panginoon, sa pangalan ng aming Panginoong Jesucristo. Sila nga po, Panginoon, ay magkaroon na po ng kasiglahan at panibagong lakas, bumalik na po ang kanilang kalusugan at kalakasan. Inaangkin na namin po, Panginoon, ang kagalingan para po sa kanila in the name of Jesus. Salamat po, Panginoon. At ganoon din po, Panginoon, sa lahat po ng mga concern ni Patrick Castro na aming apo na nasa Japan, lahat po ng kanyang pangangailangan, lahat po lalong-lalo ng Panginoon sa kanyang pagtitraining, Panginoon, sa panibagong hanap buhay, at para po sa panibagong kontrata niya sa Japan, Panginoon, tinatas din po namin ang welfare po niya, ang mga kahilingan po ito, Panginoon, at ganoon din po, Panginoon, ang kanyang kalusugan, kalakasan, at malayo din po sa COVID. Dalangin ko din po, Panginoon, sa lahat po ng mga kahilingan ng mga nasa angka ng Milarpis, ng hanap buhay, negosyo,
Ikaw nga po, Panginoon, ang siyang aming inaasahan na magkakaloob nito. Patuloy ko po tinataas na magkaroon na po ang lahat po ng walang trabaho sa angkan po ng Milarpis family na may humihiling po ng hanap buhay o negosyo sa ikatataguyod ng kanilang mga pamilya. Ganon din po, Panginoon, sa lahat po ng aming mga kaanak, kaibigan na OFW, Panginoon, kila John Patrick Castro, Joby Moyo and family, Jesus Carpos and family, Glenda Enriquez Yamaguchi and family na nasa Japan, kay Marciana Pajardo, Ricardo Singh na nasa Abu Dhabi, kay Lucy Milarpis at ang Sharma family na nasa Dubai. Ganon din po ang magkapatid na Lenny Cruz, Sarah Cruz at ang kanilang pamilya, kay Alfred Santos at Cathy Angeles at ang kanilang pamilya na nasa USA. Ganon din po, Panginoon, sa magkapatid na Eva Pagaduan at Bienda Pagaduan na nasa Hong Kong. Kay Esther Hipolito po, Panginoon, na nasa Norway. Kay Marvin Pangilina na nasa Jeddah. Ganon din po, Panginoon, kay Christy Amoyo and family na nasa Malaysia. Kay Eddie Hilario and family, Rodolfo Valencia and family na nasa Canada. Ganon din po, Panginoon, sa lahat po ng nasa Saudi, kay Ed Cabrera, Lynn Maglake, Butch Gonzales, Panginoon, na nasa Saudi. Ganon din po sa mga nasa Australia, kay Ate Jane Maniken and family, Ami Vasco and family na nasa Australia. Ganon din po, Panginoon, ang lahat po ng aming aking pamangkin na nasa Italy, kila Irene Apostol, Maribel Apostol, Heidi Apostol, Danilo Apostol, Lea Siganlay, Dua at Jenden Siganlay, at ang kanilang pamilya, Panginoon, na nasa Italy. Dalangin ko po, Panginoon, sa lahat po, Panginoon, ng nasa abroad na ito na aming kaanak, kaibigan, ang iyong pagpapala, pag-iingat, gabay at patnubay po. Ganon din po ang kalusugan, kalakasan po sa bawat isa. Ganon din po, Panginoon, ang proteksyon laban po sa COVID. Huwag po sila, Panginoon, mapangihinaan ng kalakasan. Huwag po silang maapektuhan ng COVID, Panginoon. Bagkus, Panginoon, sila ay iyong pagpalain, lalong-lalo na, Panginoon, ang kanilang mga kinabubuhay, hanap buhay, or negosyo, Panginoon. Ganon din po, Panginoon, para po sa may birthday, may kaarawan po ngayon, sa anak po ni Tintin na si Gabriel Sailin Sangkate. Dalangin ko, O Diyos, sa batang ito, Panginoon, na siya nga po ay bigyan mo ng mabuting kalusugan. Bigyan mo po siya ng kalakasan, bigyan mo siya, pagpalain mo po ang kanyang kalusugan. Ganon din po, Panginoon, ang kanyang mga magulang. Dalangin ko, O Diyos, Panginoon, na lumaki ang batang ito na may takot sa iyo, magkaroon po ng paggalang, pagmamahal sa kanyang mga magulang, lalo na, Panginoon, sa kanyang kapwa. Dalangin ko, Panginoon, na pagpalain mo po ang kanyang kaarawan sa araw na ito, at ikaw nga po, Panginoon, bigay sa kanya ng kalakasan at patuloy pong sa paglaki ang kalusugan. Salamat po, Panginoon. At ganoon din po ang kahilingan po ni Christy Amoyo in the name of Jesus, na siya nga po ay maipasa niya ang kanyang interview right now. We claim it now, Panginoon, na siya ay makapapasa sa kanyang interview, sa kanyang panibagong ninanais na trabaho. Dalangin ko, O Diyos, na samahan mo po ang puso, isipan ni Christy. Dalangin ko po, Panginoon, na maghari ka sa kanyang buhay, at ikaw nga po, Panginoon, ang pumatnubay sa kanyang pag-i-interview na ito at maipasa nga po. Tinadaas ko po, tinadalangin ko rin po, Panginoon, sa lahat po ng mag-i-interview sa kanya, at ang may kumpanya na kanyang papasukan ay hawakan niyo po, Panginoon, ang kanilang mga puso at isipan. Bigyan niyo po sila ng kaunawaan at consideration, at nawa, Panginoon, ay maipasa ni Christy Amoyo ang kanyang interview na ito. Salamat din po, Panginoon, at patuloy din po namin tinataas ang death anniversary po ng aming kapatid na si Brother Eddie Panganiban sa kanyang araw ngayon. Dalangin ko, O Diyos, na bigyan mo pong patuloy na kalakasan ang kanyang mga naiwan kay Sister Nita, sa kanyang mga anak, Panginoon. Dagdagan mo po ang kanilang pananalig at pananampalataya, kanilang kalusugan. Ganon din po, Panginoon, ang kanilang mga hanap buhay, Panginoon, para ay maitaguyod ang kanilang ikabubuhay. Dalangin ko, O Diyos, na sila nga po, Panginoon, ay magkaroon ng kapayapaan at kasiglahan, Panginoon, na patuloy pong lumapit at manalangin
para sa iyong kabutihan at pagpapala. Salamat po, Panginoon. Hawakan mo din po ang kalusugan ni Sister Nita sa kanyang karamdaman, sa kanyang mga sakit na dinadala, ang kanyang high blood, ganoon din po ang kanyang blood sugar, ano man po, Panginoon, ang kanyang pang ibang nararamdaman. Right now, in the name of Jesus, ay itinataboy namin in the name of Jesus ang lahat ng ito at paranasin mo po, Panginoon, ang kagalingan para po sa Kanya. Ganon din po sa lahat po ng aming mga nakasama sa hapong ito, O Diyos, na nabasa na po ang kanilang pangalan, ay patuloy ko po silang itinataas sa iyo, Panginoon. Ano man po, Panginoon, ang kanilang mga concern, kahilingan sa iyo, Panginoon. Dalangin ko, O Diyos, na sila nga po, Panginoon, na iyong abutin. Maawa ka po, Panginoon, sa lahat po ng kanilang kahilingan na iyong tupdin. Ganon din po, Panginoon, ang patuloy ko pong hinihili sa kanila, ang kanilang mabuting kalusugan, kalakasan, at ganon din po ang protection niyo po laban sa COVID. At ganoon din po, tinataas ko po yung mga nag-share po ng gawain ito, sila Christina Camille Milarpis, Evangeline Milarpis, Lucy Milarpis, at Christy Amoyo. Dalangin ko, O Diyos, sa apat pong ito na nag-share ng gawain namin, Panginoon. Ikaw nga po, Panginoon, ang siyang maparangalan sa kanilang mga ginagawang pag-share. At ikaw nga po, Panginoon, ang patuloy na magbe-bless sa kanila, patuloy na magpapala, patuloy na mag-iingat. Abutin mo po ang kanilang mga ninanais, ang kanilang mga kahilingan ay magkaroon po ng katuparan at higit, Panginoon, pagtatagumpay po sa kanilang buhay at patuloy po na sila ay kinikilos mo upang sila po, Panginoon, ay magpagamit sa ministeryo ng pag-share ng gawain ito upang ang kanilang mga kaanak, kaibigan, lalo na ang kanilang mga friends sa Facebook ay maabot ng gawain ito at magkaroon po ng kalinawan ang kanilang mga puso at kaalaman. Salamat po, Panginoon. Patuloy din po namin itinataas sa iyo ang lahat po ng tumutunghay sa share po ng apat nito, ang iyong pagpapala at pag-iingat. Abutin mo po ang ninanais ng bawat isa na nanonood sa shares ng apat nito at patuloy na po, Panginoon, na sila iyong gabayan. Bigyan niyo po sila ng kalakasan at kalusugan. Ganon din po ang protection niyo po laban sa COVID. Ganon din po sa lahat po ng nasa sa aming Kapitolyo, sa pangunguna po ng aming Governor Daniel Fernando, sa aming Vice Governor Willie C. Alvarado, at sa lahat po ng empleyado ng Accounting Office sa pangunguna po ng Marites Prehinal. Batid mo po at hindi na po limit sa iyo ang kanilang mga pangalan. Dalangin po, Diyos, ang iyong gabay at patnubay po sa bawat isa. Dalangin ko rin po ang iyong pagpapala, kalusugan, kalakasan sa bawat isa. At ganoon din po sa lahat po ng sangguniang panglalawigan at kay Antoinette Constantino ng aming bagong provincial administrator. Salamat po, Panginoon, pagpapala at pag-iingat po sa bawat isa at protection laban sa COVID. Ganoon din po sa lahat po aking mga batchmates sa elementary, from begin to elementary school, batch 71. At ganoon din po sa aking mga batchmate ng high school sa San Sebastian College batch 75 na sumusubaybay at tumutunghay din po ng aming gawain. Ganoon din po sa lahat po ng aming mga kaanak, kaibigan na nakalista na po ang kanilang mga pangalan dito. Dalangin ko po, O Diyos, ang iyong gabay at patnubay po sa bawat isa. Ganoon din po, Panginoon, abutin mo po ang ninanais ng mga bawat isa, kanilang mga kahilingan, Panginoon. Ganon din po, kagalingan, kalakasan sa lahat po na may mga karamdaman. At ganon din po, Panginoon, ang pagpapalang material, pagpapalang spiritual, at protection din po laban sa COVID. Salamat po, Panginoon. Ang papuri at pasasalamat ay sa iyo. At patuloy po namin itinataas din po si Nanay Belia sa kanyang karamdaman, sa kanyang kalusugan. Dagdagan mo po, Panginoon, ang kanyang buhay. Palakasin pa po ang kanyang pangangatawan. Ma-maintain po ang kanyang pangangailangan sa gamot. Ganon din po ang pangangailangan po ng pamilya niya, lalo na po sa nag-aalaga sa kanya, kay Teresita Milarpis at Jocelyn Milarpis. Dagdagan mo po ang kasiyahan, kasiglahan ng dalawang ito na nag-aalaga kay Nanay Belia.
At ikaw nga po, Panginoon, ang siyang maparangalan sa kanilang mga ginagawa, Panginoon, sa paglilingkod sa kanilang mga. Salamat po, Panginoon. Ang papurit, pagsambat, pagluwalhati ay nauukol lamang sa iyo. Wala na pong iba kaming kikilalaning Diyos, kundi ikaw lamang, Panginoon, sapagkat pangalan mo pa lamang ay may kapangyarihan na kami ay makapagpalayas ng masasama, may kapangyarihan na upang kami ay pagpalain. Salamat po, Panginoon, sa binigay mo sa aming kapangyarihan at authority na gamitin ang iyong pangalan sa lahat po ng aming pangangailangan. Tunay nga po, Panginoon, na napakabuti mo. Ikaw ang Diyos na hindi nagbabago, kahapon, ngayon, at bukas. Salamat po, Panginoon. Papuri, pagsamba, kadakilaan, kalwalatian ay sa iyo, at ang karangalan, magpakailanman. Ito po ang samo namin dalangin sa pangalan ng aming Panginoong Hesus Kristo. Ang lahat po ay magsabi ng Amen, Amen, Amen.